Nakasuhan si Bayambong Bishop Jose Elmer Mangalinaw at ilang environmental advocates kaunay ng kanilang pagtutol sa sinasagawang exploration activities ng North Luzon Minerals Resources Corporation NLMRC sa bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya. Ayon sa mga ulat, may kaugnayan ng kaso sa planong pagmimina at exploration sa humigit kumulang 4,456 na hektaryang lupain na saklaw ng mga barangay Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa Kasibu. Matagal nang kilala si Bishop Mangalinaw sa pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan at sa pagtatanggol sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng mga proyektong pagmimina. Kabilang din sa mga sinampahan ng kaso sina Father Christian Dumangeg, dating Social Action Director ng Diocese of Bayambong, at kasalukuyang station manager ng ng isang radio station. Florentino Tinong Dainos, isang anti-mining advocate, at 6 pang individual. Inuugnay sila sa umano'y pagpapanatili ng isang iligal na barikada sa loob ng Bugkalot, Ilongot Ancestral Domain bilang bahagi ng pagtutol sa exploration activities. Ang kasong sibil na forcible entry with temporary restraining order, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction ay isinampa ni Rosario Cama sa kanyang personal na kapasidad at bilang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot Indigenous Peoples or Indigenous Cultural Communities o IPs or ICCs sa Municipal Trial Court ng Kasibu na pinamumunuan ni Judge Gerson Balmores. Ngayon man, hindi pinayagan ng korte ang hinihinging temporary restraining order at ayon sa desisyon ng hukuman, walang sapat na batayan upang agad maglabas ng TRO, ngunit idinakda ang pagdinig para sa kahilingan ng writ of preliminary injunction sa ika-23 ng Hunyo. Samantala, giniit ni Attorney Fidel Santos, abogado ng mga respondent at isa ring environmental advocate, na maituturing na strategic lawsuit against public participation o SLAP ang naturang kaso. Anya, maaaring ginagamit ang ganitong uri ng kaso upang takutin o pahinahin ang loob ng mga individual at grupong nagsusulong ng mga usaping pangkalikasan at pampubliko. Sa kabila ng kaso, sinabi ni Santos na mananatiling matatag ang kanilang paninindigan sa pangangalaga ng kalikasan at pagtatanggol sa mga komunidad na maapektuhan ng pagmimina. Matatanda ang ilang ulit nang nagpahayag si Bishop Mangalinaw ng suporta sa pangangalaga ng kalikasan at karapatan ng mga katutuwang pamayanan na apektado ng mga proyektong may kaugnayan sa pagmimina at kapaligiran. Fast sa Radyo Bombo!